Ano po ang initial assessment niyo po sa takbo ng presentasyon ng House Prosecution or ng Prosecution Panel laban kay Vice President Sara Duterte at sa nakikita niyo rin po na pagdepensa ng Defense Panel po? Ang nakikita po natin ay matagal yung proseso. No, ang unang witness siyam na oras at sa loob ng 2 araw at ito namang pangalawa ay may continuation pa ng cross on the second day. So, makikita po natin na ang proseso, ang pagpresenta ng mga witnesses ay mabagal. At maraming dito factors. No? Isang factor dito, yung napakaraming manifestation. Huh? Binibigyan kasi nila ng papel yung mga congressman na kahit na presentation ng evidence, meron muna sila tinatawag nila mga opening statement na dapat noon pa ng unang araw nandun na. Tapos hindi naman natin may iwasan yung mga objections sa mga kapwa-abogado dahil yan ang yun ang tingin nila na dapat. Pero kapag nag-object ka kasi, dapat you just say you just have to say the basis of your objection. Like for instance, objection, leading, objection, no basis, gano'n. Pero dito makikita mo ang daming paliwanag bago mag-rule yung impeachment, yung presiding officer. So lahat yan, of course, ay tumatagal at lumalaki gastos ng sambayang Pilipino. Sabi nga nila, ang sinasabi nga nila, yung nawala daw, sa mga 170 billion pesos more or less, pero ang ginagastos natin higit pa doon. Ang sabi ng pro-impeachment, hindi naman yan ang aming point dito is constitutional accountability. At yan ay walang presyo dyan. Yan naman ang sagot nila. So, hopefully, bumilis-bilis to, itong ating proseso para sa ganon, matapos kaagad. Opo, gaano po kahalaga po dito po sa ukol po sa dokumento naman po na maraming mga discrepancy naman, attorney, ang nalaman kahapon at parang napakasimple lang po ng sinabi na typo error. Mahirap yung typo error na yun ang sasabihin mo. Kasi binasa mo ng ilan ulit yan pauli. Hindi naman binasa ng unless isang beses lang yan binasa or unless hindi niya nabasa. So there is ilang araw bago nagkaroon ng trial na nag-prepare sila ng mga witnesses nila. They should have yung mga typo na proofread yan, no? At yung mga typos na sabi nila are important. Mahalaga yun. Yung mga typographical alleged na typo nila na dapat na-correct. So, isa rin itong basihan na talagang minamadali talaga nila yun. Kahit na yung kanilang preparasyon ng witnesses ay malasado, kailangan nilang ipresenta. Kaya tuloy ganyan. Pero nakikita natin is ano ba yung trial na to? Yan. Kasi isa yun sa ano ba to? Kailangan ba proof beyond reasonable doubt? Ano bang kaya ganyan katagal? Kaya kailangan nasa tamang perspective tayo. Una yung impeachment proceeding, no? Ito ay hindi criminal proceeding, no? Pero may malaking pero dyan. Yung mga rights of the accused in a criminal case ay rights din ng respondent sa impeachment trial, katulad ni VP Sara, katulad ng presumption of innocence. No? Siyempre, karapat rin yan. The right to be presumed innocent sa criminal case na akusado, ganun din sa impeachment. Kaya hindi ko malaman kung bakit pinipilit ng ilang mga prosecutors na hindi kailangan humarap dito si VP Sara. Kaya ilan ulit ang sinabi ng presiding officer na hindi kailangan yun.
na she can be represented by lawyers. So, again, that adds to the delay. At tingin ko naman, alam naman ng ano yun ng mga prosecutor, talagang gumagawa lang sila ng narrative para sabihin na, oh yan ayaw humarap, ibig sabihin guilty. Hindi na, pagka hindi humarap, hindi ibig sabihin guilty. Walang ganon na presumption. Ano dyan is presumed innocent. Kaya, yung pagharap, meron din isang karapatan, right to remain silent. Yan. Ganon din naman sa impeachment court. Sara is not obliged to take the witness stand kung hindi kinakailangan. Pero ang narrative ng prosecution hindi kailangan mag-present siya mismo dapat magsalita gayon. Wala naman yun, hindi naman karapatan ng isang akusado sa criminal case. Ganun din sa impeachment trial. So yan yung mga alam naman ng mga abogado yun sa kabila. Kaya lang since it is televised in national television at ang kanilang audience dyan, hindi lang yung justice yung mga senator, the judges, but also the public, they want to create a story there na yung court of public opinion. Ngayon, punta tayo sa trial. Yung trial ng impeachment trial is not a criminal case. It's not a trial na parang sa criminal case wherein ang kailangan i-prove ng prosecution is proof beyond reasonable doubt. Ang kailangan mo dito i-prove is clear, credible, and convincing na ebidensya. Na anong klaseng ebidensya yon? Yung bang ebidensya na makukulong si Sara? Hindi. Ang ebidensyang kailangan nila is whether or not yung acts alleged dito sa impeachment article na kanilang hinihir ngayon are impeachable offenses. Yan. Yung bang yung bang video wherein si BP Sara ay nandun na allegedly nagbanta, etc., etc., is not an impeachable offense. Yung ba ay grave threat? Yung ba ay culpable violation of the Constitution? Yung ba ay high crime? Yung ba ay betrayal of public trust? Yun ang issue doon. Hindi in whether or not there is a crime. No? Yun ang ando. Kasi ang constitutional accountability nga dapat i-prove nila. Pero pag nakita mo, with all due respect na sa mga abogado, as if they are already proving a crime. Ngayon, pagka medyo na corner sa cross-examination, bigla sasabihin, oh, that's not needed. It is not a criminal case. Pero yung nag-present sila ng ebidensya as if they are presenting already a criminal case. Di ba? So yun ang po natin na kailangan sa tamang perspective tayo na this impeachment trial, the respondent will, assuming convicted, will not go to jail. This is only constitutional accountability, whether or not siya ay dapat manatiling vice president o at makatakbo sa or hold a national position, no, perpetually. So yun ang nakikita natin. At the end of the day, alam natin na politika ang lahat, no. Makikita natin na although they want on the face value on constitutional accountability na sabi, pero alam naman natin, we were not born yesterday, that this is more of a political exercise. The political biases ay nandyan. No? At makikita natin sa social media, ganun din. Yung mga nagko-comment na sa magkabilang panig, you will see their political biases. Whether yung ba ay yung like for instance, yung threshold lang ng two-thirds ng all members of the Senate, hanggang ngayon hindi matanggap ni Ping Lacson. Bakit? No? Hanggang ngayon, they are already putting it out to the proceeding mismo wherein sinabi na ng presiding officer na 16 ang threshold. Opo, balikan ka lang namin, attorney, ha. Tanggap lang tayo ng live report mula po sa Senado. Kaugnay sa maaring update po ng Day 5 na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte mula kay Angel Pastor, live mula dyan sa Senado. Angel, magandang hapon.
Yes, magandang hapon mga kapartner. Ilang minuto na nga lang no ay magsisimula na itong ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at inaantabayan na natin itong posibleng pagdalo muli ni Vice President Sara Duterte. At kanina sa press con ng defense team ni VP Sara, sinabi ni Attorney Michael Powa na bagaman nandito sa Manila si Vice President Sara Duterte ay depende kung makakadalo daw ito or makakaabot sa trial ngayong araw kasabayan ng pagdalo or pagsalang sa witness stand nitong OVP Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez na nandito na ngayon sa Senado bilang tugon yan sa sabina ng impeachment court. At maliban kay Attorney Zulaika Lopez nga ay itong pagpapatuloy ng cross-examination kay NBI BARM Regional Director Jeremy Lotto. Kung maalala natin mga kapartner, sa pre-trial order kasi ng pre-trial order ay mayroong 11 trial dates ang napagkasunduan nitong ang dalawang panig sa pagpresenta ng kanilang mga testigo. And ngayon sa day 5 ng trial ay nasa 2 testigo pa lang yung na ipepresenta dito nga sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy dito sa umunay grave threat umano ni VP Sara. And para ma-utilize ng mga senator judges yung kanilang mga schedule, mas marami pa silang mga magagawa dahil maliban nga sa kanilang pagiging mga senator judge ay may mga legislative works din itong mga senador, may mga committee hearings silang mga nakaschedule at iba pang agenda dito sa Senado. Kaya naman ay nagkaroon nga ng mungkahi na kung pwedeng mailipat from 2 p.m. onwards yung impeachment trial ay kung pwedeng mailipat ito ng umaga para nga mas marami pang magawa yung mga senador na iba pang mga agenda. Maraming salamat si Angel Pastor live mula dyan sa Senado. Samantala, balikan natin si Attorney Ariel